Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, lagot na. Nako, breaking news, BP Sara humanta na. Tiwali sa pool na sa pool. PBBM tambat delikado. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako, mga tiwali sa pool na sa pool kay BP Sara. Ito na. Usapan natin ngayon, ito po, no? Nagpalabas na nga ng statement, panibagong statement itong si Vice President Inday Sara Duterte, ha. Kumanta na, nagsalita na itong si VP Sara patungkol dito sa mga issues, issue ngayon sa mga Duterte camp and sa mga pagbibitiw niya sa Marcos camp. So we have to give our reaction, our opinion patungkol po dito, okay? So ito ay binalita kanina na ambush interview ito, pero malaman po ang mga sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte dito. So gagawa tayo ng analysis, reaction sa mga sinasabi po ni VP Sara. Okay? So bagong lahat, yun lang naman ang topic natin ngayon. Pag-usapan natin dahil palapit na ng palapit ang election 2025. So we have to know kung ano yung magiging galawan ng mga kalaban rin. Okay? Kasi alam naman natin, default na yan na ang mga Duterte ay kakampihan talaga yung mga taong bayan. Okay? So much with that, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay natin i-like at i-share itong video natin Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe at paki-follow sa mga hindi pa nakasubscribe at follow dito, kasi ang daming mga nanonood dito na hindi pa naka-follow at naka-subscribe. Importante yan para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay nating i-follow at saka i-subscribe ang Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Naka-follow and subscribe na ba lahat? So, ito. Si VP Sara Duterte nagsalita na kaugnay sa iba't ibang issue matapos magbibitiw sa gabinete ng Pangulo. Kung mapapansin nyo, di ba? Si VP Sara po, noong bumitiw na siya sa gabinete ni PBBM, no? O bilang kasamahan, kaalyado ng Marcos administration, nung bumitiw siya, kung mapapansin mo, madalas na siyang she is free and very calm na makapag-answer ng mga tanong ng mga mainstream media, especially itong mga ambush interview, di ba? So this is a good sign na si VP Sara po ay masaya, no, sa pagbibitiw niya dito bilang DepEd Secretary, no? Yung nare-relax siya ha? Meaning to say, para siyang nakalabas, no? Nakalabas sa bangungot. ang naging bangungot ngayon ay yung balita niya patungkol po dito sa tatlong Duterte, di ba? Nag-trending yan. Bakit nag-trending yan? Kung napapansin mo, nung in-announce ni VP Sara, bangungot na sa kanilang lahat yung mga kalaban ng mga Duterte. Yung mga dilawan, nagpalabas na sila sa kanilang update kung sino ang tatakbo. Si Trillanes nag-anunsyo na gusto na silang makipag-alyado sa mga Marcos, kahit sinasakripisyo na nila ang kanilang prinsipyo. Pero ang nakakatawa doon si Hontiveros ayaw niya yung konsepto ni Trillanes. Ano ka ngayon, Trillanes? Pero ngayon mahalaga itong i-analyze natin ang mga answers ni VP Sara. Okay? Kasi this will build another curiosity sa mga kalaban ni VP Sara. Kaya nga ako sa araw na ito, inaabangan ko talaga ang mga ambush interview ni VP Sara. Kung napapansin nyo, yung aking mga vlogs, no, hindi ako masyadong nakafocus doon sa yung ibang mga sideline issues ng ating lipunan, no. More on VP Sara ako kasi interesting ito No, dito natin malalaman
kung ano ang magiging galaw ng mga kalaban. Basing on mga pasabog ni VP Sara. Kasi kung if you will try to dig deeper about all these political movements, nakabase lang po ang mga politicians sa galaw ng mga Duterte. Ayaw yan na aaminin ng mga bangag vloggers. Ayaw yan aaminin ng mga dilaw at mga pula, yung mga Marcos administration, ayaw nila yang aaminin. Pero ang mga Duterte, So yan mga kababayan, sang-ayon po ba kayo na natataranta na itong mga kalaban ng mga Duterte? Aba, si Trillanes pala gusto makipag-alyado, makipag-alyansa dito kaya PBBM. Ang tanong, tatanggapin ka ba ni PBBM? Sabagay mga kababayan, si Manny Pacquiao nga siniraan si PBBM nung nakaraang kampanya. Pero nasa kanila, kakampi na po nila ngayon So hindi rin malabo mga karibyo natin na si Trillanes ay maging parte ng kanilang Unipink. Diba? Ng kanilang partido, itong si Trillanes. Aba, kung si Trillanes ang magiging kapartido ni PBBM, malamang sa malamang makikita na agad ng taong bayan yung resulta. Hindi pa nag-eleksyon pero eto na, may resulta na po. Ayan, opinion lang po yan mga kababayan. Siyempre, pag sinabi mo kasing Trillanes, aba, wala na yan Ginano na yan Wash out na yan Diretso na yan sa inodoro noon Ngayon, ewan ko kung may makikipag partido pa dito kay Trillanes. Diba? Kung si Trillanes lang naman ang pambato nila, parang ginurgor nyo na rin yung mga karir ninyo sa politika. No? Mismo ang si Reza Ontiveros nakakampi. No? Kadilawan ni Trillanes hindi sang-ayon. Kay Trillanes. Ang presidente pa kaya? Nako po. that only shows na kontrolado nila. Di ba? Kontrolado nila. Ito. So, ipapakita ko sa inyo itong balita na ito patungkol po sa ambush interview na nagsalita na itong si VP Sara. Okay? So, VP Sara, pasok! Here para sa ating mga partners galing sa government, other government offices, sa private sector, business communities, mga NGOs, mga POs, dahil sila yung katulong natin sa paghahanap ng mga tao na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kung hindi dahil sa mga partnerships na ito, hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved communities na natin. Mahalaga na pantay-pantay at lahat ay inklusibo. At inklusibo ang ating mga proyekto sa Office of the Vice President. Thank you, VP. And also, VP, in your speech, you mentioned that Pasidungog is not merely a celebration, but it's a reminder as well of our responsibility. So, ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga kawani ng gobyerno and even sa private sector? And of course, paano po makakatulong even mga tuang mga yanunghuan sa pagkapot sa tuang mga pangandoy po? Yes, it's a celebration of partnership, but lagi nating isaisip na mas marami pa ang nangangailangan. Kaya kahit may celebration tayo, isipin natin, how do we move forward? Kung nasaan tayo ngayon at paano pa tayo mas makakatulong sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan, and of course, paano natin magawang maging safe, Yan ang ibig kong sabihin sa inyo. Si VP Sara po, strong. by the way, si VP Sara po, kahit may selebrasyon, ang isang gobyerno, kung mag-create ng selebrasyon, sabi ni VP Sara, we also consider yung mga taong bayan na naghihirap ngayon. Sometimes the government will celebrate kung merong mga successful na mga proyekto, successful na mga event na natutugunan ng gobyerno. So, itong mga celebration na ito, ang ibig sabihin nito ay recognizing the government officials kung ano yung mga mabuting nagawa. And this will serve also as the motivation na ang mga government official natin mag-strive hard to help the Filipino people. Pero sa kabilang banda, sabi ni VP Sara, na kahit may celebration tayo, we also want to consider those people na yung hindi pa natutugunan ang mga problema. Okay? Kaya nga, lagi nating sinasabi sa administrasyon ni PBBM na yung mga pa-concert nila, yung mga sa loob ng Malacanang, yung laging nag-party-party sa loob ng Malacanang, pati yung mga tinatawag na
tinatawag nating mga fashion show, tapos marinig na lang natin na si PBBM nanonood ng mga concerts. Ang mga Duterte po, they are very sensitive ng mga ganitong galaw. We gusto natin yan. Pero i-consider rin natin na may mga Pilipino na naghihirap. May mga Pilipino na nagluluksa sa mga problema ng Pilipinas. So as much as possible, no, ibagay-bagay natin, no? Kung ating matatandaan, si Duterte nga, no, nung time na siya yung presidente sa Pilipinas, nung nandun siya sa Malacanang, ayaw niyang tawagin ang Malacanang ng Malacanang Palace. Gusto niyang tawagin People's Palace, di ba? So yan mga kabayan, yan ang nga pong sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Okay lang naman mag concert ka dyan, di ba? Pero isipin mo rin naman yung taong bayan. Kasi kung makikita kang, eto, naghihirap ang taong bayan dito, tapos ikaw yung presidente, nagko-concert ka lang, hindi ba parang hindi ba kayo na discriminate or something na, di ba? Ang baba na po ng tingin sa atin, mga karibin natin. Kasi isipin mo, naghihirap ang taong bayan pero sila nagko-concert pa, di ba? Pero sabi ni dating Pangulong Duterte, okay lang naman 'yan, no? Pero ano na lang ang iisipin ng taong bayan, di ba? Habang ikaw ay nagsasaya, aaliw, ano pa ba ang tatawag natin diyan? Oh, kasi ang lumalabas, nagsasaya kayo kasi nahihirapan yung taong bayan, parang ganoon. Oh, unlike dito sa mga Duterte, tingnan nyo, inuuna lagi ang taong bayan, no? Wag kayong masyadong halata na masayang-masaya kayo kasi nakabalik kayo, sa Malacanang, di ba? Masyado kayong halata na masyado kayong halata na uhaw sa kapangyarihan. Yun ba yun, mga kababayan? Sa palagay nyo po, ganyan po uhaw sa kapangyarihan ang administrasyong ito. At walang pakialam sa taong bayan. Uy, may pakialam kaya sila sa taong bayan. May lumabas na kayo ng balita, nag-increase na po ang minimum wage, no? Yung pasahod. Sa NCR nga lang, no? 35 pesos po ang dinagdag, no? Kung ikaw ngayon ay minimum wage, mga kabayan, ay may dagdag na po na sweldo. 35 pesos. Pero bakit ganun? Mga kababayan, dinagdagan na ang sweldo, hindi pa rin tayo makontento, no? Kasi sabi po nila, ang 35 pesos ay hindi naman kasya sa ano yan, eh. Diba? Parang maliit yan. Maliit po yan kasi sa pamasahe pa lang. Parang 1/4 lang ng bigas yan, sabi. May nag-comment na. 1/4 lang ng bigas. Nako po. Pero okay na rin yan. May dagdag ng 35 pesos eh. Okay na rin yan. Pang snack ninyo or pamasahe, di ba? Malaking tulong rin yan. Tanggapin na po natin yan. Wala rin naman po tayong magagawa. Kaso lang, mga kabayan, nasa NCR lang. Paano po yung mga nasa probinsya? Nako po. Umaangal kasi parehas lang naman kumakain yan eh. Bakit akala nyo ba? Akala nyo ba na minsan nga mas mahal pa sa probinsya? Diba? Ano bang pagkakaiba? Bakit ganun lagi sila, mga karibin natin? Pag magtataas ng sweldo, palaging nauuna ang NCR. Pare-parehas lang naman yan nahihirapan. Pare-parehas lang naman po yung kumakain at namamasahe sa kanilang mga papasukan. Bakit ganun po yung pagdidesisyon nila? Parang laging inuuna ang NCR. Kaya talaga mas maganda Mindanao talaga eh. Or mga taga Visayas at Mindanao ang maging presidente. Yan ay opinion lang, mga kababayan, di ba? Para magang patas naman. Palagi yung ito, hindi sa pero opinion lang po ito. Parang
discrimination na rin yan sa mga taga-probinsyang manggagawa. No? Na ang i-increasean lang yung mga nasa capital lang. Capital region, NCR, di ba? Oh, paano yung mga nasa probinsya? Oh, di ba? Dapat kasi walang ganun. Walang ganun dapat mga kababayan. Ha? Total, lahat naman tayo nahihirapan, i-uniform na yan. Diba? I-uniform nyo na yan, buong bansa, hindi lang NCR kasi may mga nagtatrabaho rin naman sa mga probinsya. Ang kulit ko, no? Ang kulit ko mga kababayan kasi wala, nandito tayo sa probinsya pero hindi rin naman natin matikman yung ano nila dun mga, kumbaga, benepisyo. Diba? Pero para-paras lang naman tayo ng trabaho. Wala nga. Wala na yung mga kababayan, ano naman pong yung reaction, komento, or kritisismo patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.